Hindi ako marunong mag-drawing. Hatiin natin left, right, upper lobe, lower lobe. Ang tunay na trabaho ng kidney is blood cleanser. Tama? Ay, hindi nyo pala alam. Okay, blood cleanser. Ngayon, paano nalalaman ng doktor kung functional pang kidney? We always check for creatinine. Creatinine, ang definition niyan is poison within the blood. Lason na nakahalo sa dugo. So kapag mataas ang creatinine, maraming lason. Malinaw? Pag mataas ang creatinine, maraming lason, ibig sabihin, hindi nakakapagtrabaho ng maayos si blood cleanser. Ngayon, i-check agad namin ng GFR. Kuya, alam mo GFR, hindi? Okay. Ang GFR is percentage of function ng kidney. Kapag 16 to 30%, ang tawag sa sakit, CKD, chronic kidney disease. Pagka less than 15%, ang function ng kidney, ang tawag namin doon is acute or chronic renal failure. Kapag between 16 to 30, CKD pa lang, candidate pa lang yan for dialysis. Hindi pa dialysis agad ang solusyon. Candidate pa lang siya. Pagka less than 15%, tatlong options yung ibibigay namin sa pasyente. Pakinggan nyo maigi ha. 3 options. Number 1, kidney transplant, which will cost the patient 1.4 million plus donor. Maraming Pilipino may ganitong sakit, kaya naman yung 1.4, nakakakuha naman ng donor, pero bihira ang pumapasok sa transplant. You know why? Risky. Risky. Paano risky? Nakakuha ng donor, ikakabit, hindi namin tinatanggal yung luma, kinakabit namin yung bago, pinapatong lang. Pag ipinatong yung bago, under observation yan for 6 months, kasi kung mismatch or hindi siya compatible doon sa metabolismo ng pasyente. So kung hindi siya compatible, alam nyo gagawin? Tatanggalin yung bagong ikinabit, ibabalik yung luma. Tapon ang 1.4. Okay, yun yung una. Second option is hemodialysis, in which nagkakabit kami ng bridgeway or fistula. Okay? So, pag nagkabit ng bridgeway or fistula, ang gastos ng pasyente mura lang to. 30,000 to 40,000. Every month. Lifetime. Ayaw ko naman. Hindi ito joke. Pinakikita ko sa inyo katotohanan. Realidad lahat ng mapapakinggan nyo sa akin. So, yan yung dadalan. Kaya nga ang tawag ko sa sakit na yan, malala pa yan, malupit pa yung tama niyan kaysa sa may cancer. Kasi dito nakasalalay sa pera. Tama? Ang buhay ng tao. So, ilalabas namin yung dugo, di ba? Hindi nakakapagtrabaho to, may lason. So, ilalabas yung dugo sa bridgeway, idadaan sa dialyzer. Pag nalinis na, ibabalik sa kidney. Pagbalik sa kidney, question. Nakakakain ba ng food na may chemicals? Check. Nakakalanghap ba ng hangin na may chemical? Check. Nakakainom ba ng drinks na may chemical? Check. At ang pinakamalupit na tanong, ilang gamot ang ininom niya sa isang araw? Ang dami? Gamot, may chemical wala? Ang dami, check. Eh di dudumi ulit yung dugo. Sino ba sumasala ng chemical? Kidney, di ba? So dudumi ulit yung dugo. Pag marumi yung dugo, eh hindi niya malinis. So ilaladialyze ulit, weekly na yun. Tama? And the number 3 option is, walang gagawin, bayaan na lang. Okay, alam niyo kung ba't nilabas ko yan? Huwag niyong alagaan ang kidney niyo, lahat kayo dadan. Pag soft drinks ka pa, go. Iced tea, banat. Kompleto na po ang clinical study. The number 1 cause of renal failure nowadays is too much taking of iced tea. Really? Sarap kasi, no? Naintindihan niyo na? Okay? Too much thing. Soft drinks. Mana? Nobody's wondering. Ba't bigla ang nagsulputang parang mga kabuti yung mga dialysis center? Matagal na nakaplano yan. Dahil alam na alam ng siyensya, lahat ng magme-maintain, bibigay ang kidney. Baka kung may mga high blood dito, tsaka mga may diabetes, hindi ba lagi namin pinacheck ang creatinine nyo? SGPT, tsaka SGOT? Dapat ang binabantayan, blood sugar lang, di ba? Eh, ba't namin pinacheck yan? Ba't pinacheck ng mga doktor nyo yan?
Alam kasi nila na yung iniinom mong gamot makakasira ng kidney. Mama, the good news, kuya, is this. Alam nyo ba na nare-repair ang kidney? Hindi, di ba? Kasi kung alam nyo, gumaling yan. Sabi daw? Hindi. Ang sinabi, sir, lilinawin ko. Poprotektahan ko yung mga kasamahan ko. Ang sabi ng ospital at ng doktor, wala nang gamot sa kidney. Tama ho ba? Malinaw. Walang gamot sa kidney. Pero hindi sinabing hindi na nare-repair ang kidney. Magkaiba po yun. Pag sinabi ko kasing gamot, may chemical, wala? Check. Ang gamot, pag pumasok sa katawan, gamot ha, pumasok sa katawan, sino sasala ng chemical? Oh, gamutin yung mga kidney. Walang gamot sa kidney, tama. Pero nare-repair ang kidney, hindi gamot ang kailangan. Are we learning?